Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Kahawig po nito ang mga top contractors ng mga DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Meron din pong files mula sa opisina ni Yusek Cabral na naglalaman ng mga SARO, ng mga proyekto na pinondohan ng unprogrammed appropriations, pero hindi ko pa ito tinatalakay dahil may iba naman din pong mga nag-distribute at public documents naman po ang mga listahan ng mga proyekto na pinondohan ng mga unprogrammed appropriations. Ang ibang mga journalists ay pwedeng gumawa din ng pananaliksik tungkol dito. Pero ang ginawa lang po ng aking team ay binangga ang mga proyektong ito sa DPWH records ng mga winning contractors, at nakita po namin na ang top 15 contractors mula sa UA, more or less, ay nakakuha ng mahigit 30% ng pondo ng DPWH mula sa UA. So kung mataas ang concentration ng top contractors sa flood control, dahil over 20% daw ang top 15 doon, mas highly concentrated pa ang mga winning contractors ng mga proyekto na nanggagaling sa UA. At ang ipa-point out ko po kasi ay, of course, as all of you know, ang UA projects ay hindi inaaprubahan ng Kongreso. Ito po ay hindi itemized sa General Appropriations Act kung hindi inaaprubahan ng lump sum. At ang pumipili ng mga UA projects ay ang DPWH. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nabigyan ang publiko ng pagkakataon na mapakinggan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong Lunes, at natanong ko siya, paano pinipili ng DPWH ang mga proyekto sa UA, at ang kanyang sagot ay ito yung mga hindi na pagbigyan sa GAA. That's a very logical response, pero lilinawin ko lang din po na ang UA ay 213 billion sa taong 2023 at 2024 para sa DPWH projects. 60 billion sa 2023, 153 billion sa 2024. At ang GAA sa taong 2024 at 2025 ay umabot po sa almost 2 trillion pesos. Kaya ito po ay parang 10% lang ng halaga ng GAA, pero ang request naman na hindi na pagbigyan para makapasok sa GAA ay baka kasing laki din ng GAA o 2 trillion. Ang punto ko lang po ay hindi sapat na sabihin na ang mga pumapasok sa UA ang mga hindi na pagbibigyan sa GAA. Dahil among those na hindi na pagbibigyan sa GAA, kailangan pang pumili ano ang makakapasok sa UA. Ganon din po sa mga nakakapasok sa additional budget requests ng DPWH tulad ng mga nabanggit kong mga listahan na walang identified na district congressman na proponent. Kaya ang tanong ko po, with all due respect sa DPWH, sino ang pumili na sa daming mga proyekto na hindi napopondohan, itong 213 billion sa UA o itong 161 billion sa NEP na hindi ko ma-identify ay nanggaling sa isang district congressman ay napondohan.
Ang unang sagot siguro ay somebody in DPWH. Pero dahil sa laki ng halaga na ito at dahil sa sarili kong distrito, ang mga proyekto na kabilang sa listahang ito ay maanomalya dahil sila po ay mas overpriced pa kaysa sa mga karaniwang proyekto sa GAA, masasabi ko na may mga nakinabang sa mga proyektong ito. At kaya importante na malaman sino ang mga proponents ng mga malalaking halagang proyektong ito para pwedeng imbestigahan sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 NEP. If we could please go to the next slide. Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita ko sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanteng highway. Ngunit, ang lumalabas na presyo sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slope protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po nating lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang nagpailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway.